Macaroni bechamel or macaroni bechamel naman ang ibabahagi ko sa inyo paraan ng pagluluto ko dito sa aking mga amo. Una nga ay lulutuin ko muna yung pansahog para sa macaroni pasta. Halos nga paulit-ulit ko na din itong naipapakita yung pagluluto ko ng normal macaroni or macaroni adia. Dahil yung normal macaroni na niluluto ko ay yun lang din ang ginagawa kong diretsong macaroni bechamel. Yung ground meat or laham of room kung tawagin dito ay ginisa ko lang muna tapos nilagyan ko ng mga pampalasa na naaayon sa kagustuhan nila rito. Nagblend nga din ako rito ng carrot, kamatis at bell pepper saka sinabay ko na yung konting dakos na natira nung nakaraan, pati na ng konting tomato paste. Yan yung magsisilbing pinaka sauce, iginigisa ko lang din ng maayos, pati naglalagay na rin ako ng konting bell pepper ulit. At para maluto ng maayos yung laham of room ay nagdadagdag pa nga ako ng tubig. Seasoning powder o pampalasa, pwedeng magdagdag, pwede ring hindi na. Aantayin lamang na maluto yung laham at syempre titikman yung pinakalasa. Kapag okay na, pwede na munang set aside yan. Proceed na sa pagluluto ng pinakapasta, magpapakulo ng tubig na may asin. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay yung mga macaroni, elbow macaroni nga pala yung gamit ko. Yung macaroni dito, yung pagkakaluto ko ay mga 80% lamang siguro dahil ipapainin pa naman yan mamaya. And then, pwede na yung strain o alisan ng tubig. Sa mahinang apoy, naglagay lamang ako ng hadid at isinalang ko na ulit dito yung laham. At yung napakuluan ng macaroni ay ihahalo ko lamang dito. May mga mas mahaba akong video ng pagluluto nitong macaroni, ipipin ko na lang sa comment section kung gusto nyong makita. Sa mahinang apoy na ito, mga 10 to 15 minutes lamang, then okay na yan, pwede nang turn off. Sa paggawa ko naman ng bechamel, naglalagay muna ako ng butter saka ng all-purpose flour or harina. 2 kutsara lamang ng harina, pati 2 basong tubig dahil hindi naman karamihan yung gagawin kong bechamel. Bali hahatiin ko lamang naman yung macaroni. Milk powder nga yung ginagamit ko dito sa 2 basong tubig, bali 4 na kutsarang gatas yung inilagay ko. Kailangan hindi pa mainit yung tubig kapag naglagay ng harina at gatas para matunaw ito ng maayos. Ginagamitan ko lamang ng whisk sa paghalo, tapos sa pampalasa, konting paminta at asin lamang. And then, nagdadagdag pa nga ako nitong cooking cream pero tansyahan na lamang ito. Medyo mahinang apoy lamang, then continuous lang yung paghalo dahil mabilis itong magbuo-buo. Huwag papabayaan o huwag hahayaan ng matagal, kinakailangan mayat maya lamang yung paghalo. Kinakailangan na maging thick o malapot itong ginagawang white sauce. Dito nga sa bahay ng aking mga amo, gusto nila yung bechamel ay medyo malapot pero kung ayaw naman ng ganun, pwedeng magdagdag or mag-adjust ng tubig. Kapag kumulo na yan, ay okay na yan. Sunod na step na tayo, kumuha lamang ako ng medyo maliit na Pyrex dahil hindi ko naman nga lahat lulutuin or gagawing bechamel yung macaroni. Balik kalahati nga lang sa macaroni pasta na niluto ko yung binawas ko para gagawing macaroni bechamel. Pagkalipat ko nga dito sa Pyrex ay nagbudbud pa ako dyan ng konting dried basil at dried oregano powder. Yan ang gusto ng nanay kaya ganong paraan din yung ginagawa ko lalo na nga't paborito niya din yung ganitong luto. Naayos na nga itong macaroni dito sa Pyrex pagkatapos pwede nang i-add yung white sauce na naluto na. Sa bechamel naman, para hindi kayo mahirapan, may nabibili naman ito sa Jamea o tindahan pero dito mas gusto nila itong ginagawa ko. Pinakahuli ay nag-add pa nga ako rito ng mozzarella cheese, parang yung sa lasagna lang kapag nagluluto ako. Yung macaroni pasta pala, kahit walang white sauce pwede nang kainin yon. Habang nag-assemble nga ako sa Sania or Pyrex, diretso na rin pala ako rito, nagpapainit ng oven para pagkatapos ay salang na lamang. Bandang baba nga muna yung sinindihan kong apoy. Hinintay ko lamang na mag-melt yung mozzarella bago naman buksan or sindihan yung sa bandang taas. Hanggang sa mag-golden brown lamang or mag-iba yung kulay ng mozzarella katulad nitong ipinapakita ko. Mabilis lang din yan kaya kinakailangang bantayan. Then, okay na yan. Ready to serve na.